Matapos mabuhay sa atake ni Yura na may natitirang isang health point, nagulat si Greed pero buhay pa rin. Si Yura, litong-lito sa pagkakabuhay niya, ay nagtatanong kung ano ang tunay niyang lakas. Bago pa man makagalaw si Greed, umatake si Doran kay Yura. Pinaalalahanan si Greed na kailangan nilang manguna para manalo. Na-block ni Yura ang atake gamit ang Crystal Shield, at parehong nasa sukdulan na ang kanilang lakas. Habang naghahanda si Yura para sa huling atake, bigla na lang nag-log out si Greed. Na nag-iwan kay Yura na nalilito at insulto. Nakaharap ni Greed ang mabigat na parusa ng laro, nawalan siya ng 2 level at na-lockout ng 12 oras. Galit na galit siya, sinisisi si Doran at Yura sa kanyang pagkatalo, naniniwala siyang iba sana ang kinalabasan kung wala si Yura. Kinabukasan, tinawag siya ng gaming community na Ghost of the Yatan Temple, ngunit nananatili pa ring iritado si Greed sa nangyari. Sa totoong buhay, pinagsasabihan siya ng nakababata niyang kapatid na si Sihi dahil sa magulo niyang kwarto at iniimbestigahan kung bakit sobra ang pagkahumaling niya sa laro. Disappointed si Sihi matapos malaman na may nag-post ng bastos na komento gamit ang account ni Greed. Ipinagtatanggol ni Greed ang sarili pero patuloy siyang nagmumura kay Yura, sinisisi siya sa lahat ng kanyang problema at tinuturing na siya ang bagong target ng kanyang galit. Habang nasa bahay, nagpa siya si Greed na magpahinga at manood ng TV, palipat-lipat ng mga channel. Bawat channel ay tila tungkol sa Satisfy, patunay ng sobrang kasikatan ng laro. Habang iniisip niya ang kanyang nabigong mga pangarap ng tagumpay, isang balita ang hamuli ng kanyang atensyon. Ang reporter na si Lee Gyongmin ay nag-uulat tungkol sa pagkawasak ng simbahan ng Yatan sa Eternal Kingdom, ipinapakita ang mga footage ng gumuho na templo. Ibinunyag ng reporter na si Yura, ang ika-5 sa ranggo ng mga Black Magician sa Unified Rankings. Ay nasangkot sa insidente. Naiintriga, pinapanood ni Greed habang ini-interview ng reporter ang isang saksi na nagsasabing nakita niya ang labanan. Ipinaliwanag ng saksi kung paano gumamit si Yura ng mga kamanghamanghang mahika laban sa isang lalaki, ngunit hindi niya ito makilala dahil masyado siyang nakatutok sa kagandahan ni Yura. Inilarawan ng saksi kung paano nagpakawala si Yura ng isang ultimate attack, ngunit ang lalaki ay tumayo lamang, ganap na hindi nasaktan. Dahil dito, iniwan ng reporter, at ang buong mundo, na nagtataka kung sino ang misteryosong manlalaro. Si Greed, nakaupo at hindi makapaniwala, ay biglaang napagtanto na siya ang misteryosong manlalaro. Napagtanto niyang bigla na siya ay naging tanyag, kahit na hindi sa paraang inaasahan niya. Si Greed, natuwang-tuwa matapos makita ang kanyang hindi inaasahang kasikatan mula sa insidente sa Yatan Temple, ay agad na tumawag sa balita upang ibunyag na siya ang misteryosong manlalaro. Gayunpaman, matapos niyang sabihin na ang kanyang level ay -3, pinutol ang tawag. Habang nanunood pa ng balita, napansin ni Greed si Doran, na mukhang sugatan matapos labanan si Yura. Naramdaman niya ang pagkadismaya na hindi ibinigay ni Doran sa kanya ang mahalagang singsing nito, kaya't nagpa siyang matulog. Dala pa rin ang kanyang pagkabigo. Samantala, ipinakilala ng balita si Katz, isang sikat at mayabang na manlalarong Hapon na nasa ika-53 na ranggo. Ipinagyabang ni Katz ang kanyang pag-angat sa ranggo, at sinabi na ang lihim ng kanyang tagumpay ay ang kanyang epic hidden class na Blood Warrior na nagpapahintulot sa kanya na gumaling sa pamamagitan ng pag-absorb ng kalusugan mula sa kanyang mga atake. Labis na namangha si Greed sa mabilis na pagtaas ng level ni Katz, na nagdulot ng inggit at nagpa siyang mas maasa ang sarili niyang hidden class. Pag-Muz Descendant, dumating si Greed sa Byron Town at napagtanto na, dahil kaaway na siya ng Yatan Church, hindi na siya makakapag-respawn sa templo. Napansin niya na ang mga high-level na manlalaro ay nagre-recruit para sa mga raid at quest, pero bilang isang level -3, pakiramdam niya ay hindi siya bagay doon. Nagdesisyon siyang magpunta sa isang mas ligtas na bayan at nagtanong sa isang kutsero para sumakay papuntang Winston Village. Gayunpaman, ang pamasahe ay 10 gold, at mayroon lang si Greed na 3 gold at 11 silvers. Tinanggihan siya ng kutsero, iniisip na maghihingi lang si Greed ng diskwento dahil sasabihin niyang may sakit ang kanyang ina. Naiinis, napamura si Greed sa walang awang kapitalista.